ang napakatinding bakbakan na hindi mo aasahan sa isang batang monarch na parang malalampasan niya kung ano ang nagawa ng kanyang ama at mukhang nasa ibang level ang lakas ni Soho dahil bibigyan tayo ng panibagong style at angas ng pakikipaglaban. Matapos piliin ni Soho ang gunlet weapon, napansin niya na may kakaiba sa mga Night Soldier na nakatayo sa gilid ng hallway. Habang naglalakad ang ating bida, biglang umilaw ang mata ng isa sa mga Night Soldier at inatake si Soho sa likod. Buti na lang kaagad niyang napansin na gawa niyang makapag-cover gamit ang gunlet weapon. Na-amaze si Soho na may kasamang gulat dahil hindi man lang nakapag-penetrate ang espada ng Night Soldier at nagkaroon pa ito ng impact pabalik sa kalaban. Kaya sinuntok niya ang Night Soldier hanggang sa nagkadurog-durog ito, kaya ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng level up. Naisip ng ating bida kung paano nakagalaw ang mga ito. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita, hindi lang pala ito nag-iisa dahil sobrang daming Night Soldier na humahakbang papunta sa kanya at ngayon napapalibutan na siya. At heto na nga mga lods, gamit ang bilis at lakas ng suntok ni Soho, isa-isa niyang pinabagsak ang mga Night Soldier at muli siyang nakapag-gain ng 3 level up. Subalit patuloy pa ring lumilitaw ang mga ito sa magkabilang daanan na parang hindi ito nauubos. Patuloy na kinakalaban ni Soho ang napakaraming Night Soldier hanggang sa umabot siya ng level 19. Sobrang bilis na kapag level up ni Soho mga lods compare noon kay Jinwoo, since magkaiba rin naman ang kanilang pinagdadaanan at parang sinadya rin talaga ito ni Jinwoo para mabilis makuha ni Soho ang kapangyarihan ng pagiging monarch. Dahil kung iisipin natin mga lods, si Soho katulad rin naman ni Jinwoo noon na isang normal na tao na may monarch power, at upang maging suitable sa katawan ni Soho kapag makuha nito ang full potential ng pagiging monarch, muling ginamit ni Jinwoo ang system para sa kanyang anak upang ma-develop ang katawan nito into true monarch. Napansin ni Soho na lumalakas siya kapag makakatalo siya ng monster at nakakapag-gain ng level up na parang nasa tunay na level up games. Na-realize din niya na ito ang dahilan kung bakit madali na lamang niya natatalo ang mga Night Soldier kahit sama-sama pa itong umaatake sa kanya dahil sa pagtaas ng kanyang level. Subalit nagtataka siya kung paano niya natalo ang mga ito nung level 1 pa siya, at na-realize niyang ito ay dahil sa kanyang stats na dumadagdag sa kanyang tunay na lakas. Nakita ni Soho ang isang malaking pintuan at since gusto pa niyang mas lalong lumakas, susubukan niyang pumasok sa pintuan, at dito'y pinakita si Ygritte na nakaupo sa throne na naghihintay lamang sa kanya. Naisip ni Soho ito ang boss sa lugar na ito at nararamdaman din niyang malakas ang boss na ito. Tumayo si Ygritte at kinuha niya ang kanyang espada, kaya naghanda na rin si Soho at plano niyang uunahan niya ito sa pag-atake upang makapagland kaagad ng damage. Subalit nagulat siya sa kanyang nasaksihan dahil sa layo ng kanilang agwat, hindi man lang niya napansin na si Ygritte nasa harap niya na ito sa sobrang bilis. Kaya't dito'y nagsisitalsikan ng dugo ni Soho at hindi siya makapaniwala na ganun lang siya kasimple na talo. Nagkaroon ng matinding pagsabog at si Soho napasigaw sa nangyari, akala niya patay na siya. Subalit napansin niyang hindi pa pala at bumalik lang siya kung saan siya huling nag-respawn. Nakita ni Soho na hindi na umilaw ang isa sa 3 white flames, na parang ito ang nagsisilbing life niya sa paulit-ulit niyang pagbalik. Since siya ay nag-level up, pinalitan niya ang level ng weapon na gagamitin na mababagay sa kanyang current level. Sa pagkakataon na ito, kailangan daw niyang mag-ingat dahil kapag ang 3 white flames ay mauubos, hindi niya alam kung ano ang sunod na mangyayari. Subalit muli na naman siyang bumalik dahil napatay siya ni Ygritte at isang white flames na lamang ang natitira. Kaya dito'y parang nakaramdam siya ng frustration dahil hindi niya alam kung paano tatalunin ang Black Knight Soldier. Masyado daw itong malakas, hindi daw balance ang game system, ito daw ay overbalance. Galit na si Soho at dapat hindi na siya matatalo sa huling pagkakataon. Napansin ni Soho ang isang weapon, ang Demon King Longsword, at na-realize niyang gumagamit ng espada ang Black Knight Soldier kanina. Kaya gagamitin din niya ang iba't ibang klaseng weapon, at dito'y kinumpleto talaga ni Soho mga lods ang weapon. Mayroon siyang shield, axe, bow, spear, broadswords, gauntlets, boots at dagger. Muli na namang lumitaw ang mga Night Soldier at sinabi niyang, hindi ba kayo napapagod? Muli na naman tayong nagkita. Isa-isa na namang pinatumba ni Soho ang mga Night Soldier gamit ang kanyang iba't ibang klaseng weapon. Nagagamit niya ito sa iba't ibang positioning sa pakikipaglaban, at sobrang bilis na ni Soho kahit ang archer na nagtatago, bigla-bigla na lamang siyang sumusulpot at aatakihin niya ito sa likod. Ubos na naman ng kalaban at nakapag-gain si Soho ng level up, kaya na-reach nito ang requirements level for Title Quest.
Walang pagdadalawang isip na tinanggap ng ating bida ang quest, kaya kaagad naglilitawan na ngayon ng mga gate at nagsimula nang mag-start ang oras upang dito pagbabasihan ng points at achievements. Muling nagsisilabasan ang napakaraming Night Soldier sa mga gates habang si Soho ay na-excite na makalaban ng mga ito. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Ang sumunod na eksena may isang mage-type monster na nag-unleash ng flame magic towards Song Soho. Subalit nasa ibang level na ang ating bida ngayon. Mas mabilis na ang kanyang reflexes, kaya kaagad siyang nakatalon sa napakalaking apoy. Ngunit nagulat si Soho sa kanyang nakita dahil ang isang mage-type monster kanina ay hindi na ngayon nag-iisa, kundi nagsama-sama ang mga ito at nagsagawa ng combined flame magic spell at sabay nila itong pinakawalan towards Song Soho. Ginamit ng ating bida ang shield upang madepensahan ang napakalaking apoy, subalit hindi pa tapos ang mga mage-type monster dahil nag-activate ang mga ito ng magic spell ang Giant Golem, kung kaya napabugtong hininga na lamang si Soho dahil walang katapusang kalaban ang nagsusulputan. Tinapon ni Soho ang kanyang shield upang mabawasan ng kanyang bigat at dito'y inatake ng ating bida ang Giant Golem sa iba't ibang parte ng katawan na hindi man lang nakagalaw ang kalaban sa sobrang bilis ni Soho, and in just a moment tapos na ang Giant Golem. Pagkatapos masake ni Soho ang Giant Golem, kanyang ginamit ang broadswords at inihagis niya ito towards sa mga Night Monster at sinabi niyang hindi niya ito kailangan. Maraming napatumba si Soho sa paghagis lang ng espada at next niyang ginamit ang kanyang bow. Using his strength power, nag-imbue siya ng mana sa arrow at pinakawalan niya ito sa mga mage-type monster. Naglanding si Soho sa likod ng Night Monster at ginamit niya ang dalawang dagger upang tapusin ang kalaban na nasa harap niya. Pagkatapos inihagis niya ang dalawang dagger sa dalawa pang Night Monster na papunta sa kanya. Ubos na ang mga weapon na dinala ni Soho at sinabi niyang hindi niya yun kailangan. Ang kailangan lang niya ay ang gunlet weapon kung saan siya komportable gamit ang kamao. Matapos ang matinding labanan, nagawang ubusin ni Soho ang mga Night Monster. Nakapag-gain siya ng level up at natapos niya ang kanyang quest. Sinabi ng system, base sa nakuha niyang puntos, posible siyang mapromote ng advanced classification habang ina-analyze pa ng system ang suitable na classification na mababagay sa player. Wika ng system, ang fighting spirit ng player ay napakatindi. Naniniwala ito sa sariling lakas at ang pag-advance na walang pagdadalawang isip. Napagpasyahan ng system ang classification ng player at ito ay ang martial artist. Base sa promotion points na nakuha ng player, binibigyan ito ng chance na makapag-perform ng advanced promotion. However, ang oras ng playtime ni Soho ay nag-exceed kaya binibigyan siya ng additional points. Ang naiwan niyang HP ay nasa above 50%. Another additional points. Natalo nito ang lahat ng kalaban. Another additional points. Kung kaya ang points na natanggap ngayon ng player ay nag-exceed at nalampasan nito ang achievements limit. Kaya ngayon binibigyan ng player ng advanced classification from martial artist to soul striker. So expected nga talaga mga lods na mabigyan si Soho ng advanced classification kagaya ng kanyang ama at ito nga ang Soul Striker. At ang masasabi ko lang talaga sa classification na ito ay sobrang angas kung mabibigyan siya ng passive skills na makapag-strike siya direct hit sa soul ng kalaban. Kahit gaano pa katigas o kakunat ng kalaban, kung direkta naman yung matatamaan ng soul nito, tapos na kaagad ang laban. Wala nang pag-uusapan. Wika ni Soho, hindi pa rin ito sapat para magawa niyang talunin ang Black Knight Soldier, which is si Igris, kaya kailangan pa niyang magpalakas. Ang system ni Soho ay naging kulay gold, at sa bago niyang classification nabigyan siya ng guard necklace, highest grade mage ring, at ang panibago nitong Class S, Burning Battle Demon's Gunlet. By the way mga lods, pagkatapos ng chapter 200, magbibigay ako ng hint kung anong klaseng monster ang makakalaban ni Soho sa solo leveling Ragnarok. At hindi kayo maniniwala sa sobrang lakas ng kanyang makakalaban. Napakalayo ng lakas nito kumpara sa mga monarchs. At saka palike naman mga lods, kahit huli tayo, at least may likes okay na yan.
At dito'y pumasok na si Soho sa kwarto ni Igris at humingi pa ito ng paumanhin na pinaghihintay niya ng matagal ang kanyang kalaban. Habang umaapaw ang napakatinding mana ni Soho, sinabi niyang siya ay magwawagi sa pagkakataon na ito. At makikita natin mga lods na kulay pula nga yung mana ni Soho dito na mas lalong nagpapaangas sa kanya. Si Soho ay nasa level 70 at si Igris hinanda na ang kanyang weapon, ang Demon King Longsword. At alam naman natin na itong si Igris ay palaging seryoso sa laban. Kahit anak pa ng kanyang king ang makakalaban niya, tatalunin niya ito kagaya kung paano niya binugbog si Jinwoo noon kahit alam niyang magiging vessel ito ng kanyang previous king na si Ashborn. Kaagad nag-unleash si Igris ng napakatinding lightning attack using his longsword na ikinagulat naman ni Soho dahil first time niyang na-encounter ang ganitong klaseng atake. Mabilis itong naiwasan ni Soho subalit mas mabilis si Igris dahil napunta kaagad ito sa kanyang tabi upang magsagawa na naman ng pag-atake. Ngunit inunahan ni Soho si Igris dahil nag-unleash ito ng napakalakas na suntok na nagawa namang madepensahan ni Igris. Gumawa ng malaking pagsabog ang sagupaan na yon at sabay lumabas ang dalawa sa napakalawak na usok. Gamit ang bilis ni Soho, inatake niya si Igris sa iba't ibang anggulo subalit hindi pa rin ito sapat para talunin ng ganon kasimple si Igris. Nakakita ng pagkakataon si Igris na makapag-hit ng damage kay Soho. Buti na lang nagawa itong madepensahan ng ating bida kung kaya't tumalsik si Soho sa malaking poste. Habang patuloy pa rin na umaatake si Igris at ang ating bida ay kaagad nakarecover sa kanyang balanse at naghanda na rin ito ng pag-atake na manggagaling sa itaas kung kaya't muling nagsalpukan ng kanilang mga weapons. Napaisip si Igris na ang kakayahan ng Young Monarch ay napakatindi na kahit wala pa ito sa 100% habang mabilis niyang sinusundan si Soho at inaatake. Alam ni Soho na malakas talaga ang Black Knight Soldier kaysa sa inaakala niya. Ang stats nito ay nasa ibang level kumpara sa mga Night Monster na patuloy na nagge-generate. However, alam niya sa kanyang sarili na nasa ibang level na rin siya. Hindi niya alam kung ano talaga ang rule ng game. Subalit sa pagkakaalam niya, nakakapag-gain siya ng lakas bawat level up. Considering na mayroon siyang plus points sa kanyang stats at in additional ang kanyang stats points as a level 70. At dito'y nagawang masuntok ni Soho si Igris sa dibdib ng napakalakas sa naiges dito na magtatapos ang laban sa pagitan ng dalawa. At dito lang magtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!